Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Okay, isang magandang gabi po sa bawat isa at tayo naman po ngayon ay dumako sa ating pong Wednesday edition po ng ating pong Tanglaw sa Daan ng Buhay at ako po ang inyong mga kasama, Roel Orihuela po sa pangalan po ng Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. At tayo po ay 30 minutong magkakasama sa araw pong ito at sa gabi pong ito at nawa po tayo ay nakapahinga na yung iba at nakauwi na ng kanila pong bahay nakaupo na dyan, nagkakape-kape. Yan, kumusta po kayo? At sana po ay naging mabunga yung inyo pong buong maghapon sa kabila ng kapagalan, sa kabila ng pagod. Yung iba kasi medyo ang trabaho ay mabigat. Yung iba naman ay nag-oopisina, no. Ang lahat naman yan ay sa loob ng 8 oras, na tayo nasa labas o 9 na oras na tayo nasa labas. At yung iba ay may 10 oras, 12 oras, no. Ganun pa man, ngayon ay tayo po naman ay dumako sa ating pong salita ng Diyos. Ito po ay ating pong bubuksan sa talata ng Pilipos, aklat po ng Pilipos, kabanatang 4 at talatang 8 hanggang 9. Ito po ang sinasabi doon. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin. Sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos at tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa ipong mga salita na ibinigay mo po sa amin sa oras pong ito na amin pong mapapagbulay-bulay. Sa panahon ng amin pong pag-aaral ng iyong salita ay mangusap ka nga po sa amin o Diyos. Sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, katatagan ng aming pong espiritual na buhay. Kaya Ama, samahan mo po kami. Banal na Espiritu, turuan mo po kami. Salamat po Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan po, ang ating pong nabasa ay sa aklat po ng Pilipos chapter 4 verse 8 and 9. Ayan. Pero ang talata pong ito ay ang mga bagay na binanggit dito ay tungkol sa ang isa-isip daw po natin. Dito'y ipinapakita ng talata, ano ba yung dapat mong nakalagay sa iyong isip? Ano ba ang dapat mong kapaguran ng iyong kaisipan? Ano po ba yun? At ito po'y kung ano yung nilalaman ng ating pong isipan. Ayan, medyo may natunog dito sa akin. Bakit may natunog, no? Ayaw, nawala. Na-interrupt akong bigla, no? Ito, ang sabi po dito, yung daw mga bagay na isaisip natin. Ano ba yung mga bagay? Ikaw, ano ba yung mga bagay na nasa isip mo ngayon? Kalimitan ng mga bagay na nasa isip natin, mga bagay na material.
Malamang nasa isip natin ano yung ating gagastusin bukas. Ano ba yung ating lulutuin bukas? Po, malamang yun ang ating nasa isipan. Ano ba talaga yung nasa isipan mo? Yung iba magulo ang isip di ba? Pag tinanong mo, ang gulo ng isip ko ngayon, no? Iba-iba yung aking naisip. Ay yung iba naman, wala nang isip. Mahirap wala nang isip. Ano po? Dito binabanggit dito sa talatang ito. Sabi diyan, bukod diyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. No, yun po ang mga bagay daw na ilalagay natin sa isip natin. Ulitin natin, ano po? Ano yung mga bagay na ilalagay mo raw sa iyong isip? So, ibig sabihin, huwag kang maglalagay ng mga bagay na labas dito sa sinasabing ito ng Biblia. At sabi doon, ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin. Sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Alam mo, may pagkamatapang magsalita talaga si Pablo. Sa atin, sa Pilipino, parang medyo may kayabangang magsalita. Pero alam mo yung kanyang kayabangan ay talagang may maipagyayabang naman talaga siya. At totoo yung sinabing ko, ikaw na may magyayabang ay ipagyabang mo na ang Diyos. Si Pablo ganun seryoso si Pablo. Sa kanyang mga pangangaral, seryoso siya. At pag sinabi niyang tularan niyo ako, aba talagang siya po ay may mga bagay na ipagmamalaki niya para siya ay tularan. Ano po? Ayan. Dito, sabi po sa ating pag-uusapan, entertaining beauty makes you think about what God can do for you instead of what this world can destroy you. So entertain beauty. Think about the things that are true and don't think about the things that are untrue. Think about the things that are honorable and don't think about the things that are honorable, not honorable. Or don't think about the things that are honorable. Think about the things that are just and don't think about the things that are unjust. So on, and you will discover that the God peace will be with you. Ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo. Dito po'y ipinapakita sa ating pong pinag-uusapan, embrace beauty. Ayan ang napakagandang titulo at pamagat ng ating pong salita ng Diyos ngayon. Embrace beauty. Oo, yun ang napakaganda, no po, embrace beauty. Kaya nga po ang sabi sa Psalm 27 verse 4, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay upang mamasdan ang kanyang kadakilan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Ano po ang sabi ng psalmist sa aklat po ng Salmo? Isang bagay lang daw ang hinihiling niya sa Panginoon at isang bagay lang ang kanyang ninanais, no? Na siya'y manirahan sa templo habang siya'y nabubuhay. Bakit kaya ang ninais niya at ang kanyang gusto, no, at hinihiling ay dun manirahan sa templo habang siya'y nabubuhay, no? Sapagkat sa templo ay alam naman po natin na ang templo ay lugar na banal nung araw na itong salmo ay sinusulat. Ito yung lugar na pag sinabing templo, 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 ito isang lugar na banal. Kaya siya nais at ang nais niyang hilingin, no, ay dun manirahan sa templo, sapagkat ang sabi niya upang mamasdan ang kanyang kadakilaan.
at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. So, ibig sabihin ang taong ito ay nagugulo na o magulo ang kanya pong kaisipan, nagulo o magulo ang kanya pong buhay dahil sa takbo ng mundong ito. Alam niyo po ba na ang mundong ito talaga pagulo na ng pagulo eh. Kaya nga minsan nasasabi ko na, yung bang manalangin ka ng Panginoon, payapain mo po Panginoon ang aming pong mundo. Payapain mo po kami Panginoon. At ipinapanalangin ko Diyos ang aming pong bansa, ang aming pong mundo ay maging maayos. Alam niyo po ba na hindi yun mangyayari? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sinabi rin sa Biblia, sa huling panahon, ito na yung sinyalis na magiging magulo. Ang sabi nga sa huling panahon ay maglalaban-laban, bansa sa bansa, no? Maging sa pamilya, magkakagulo, kapatid sa kapatid, magulang sa anak. Mga ganyan ba? Magulo ang mundo na. At ang sabi nga doon, patungo na, no? Sa pagkapahamak ang ating pong mundo. Kaya nga sabi po dito kung ganun ang mangyayari ng ating pong mundo, embrace beauty na lang. Kaya sabi ko, dapat yung mga bagay, at tama yung sinabi sa aklat po ng Pilipos chapter 4 verse 8 to 9, na ang lagi na lang nating isaisip mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais, lahat ng magandang bagay, yun ang embrace natin. Huwag na po natin tanggapin yung mga bagay na galing sa mundo na makapagpapahina, makapagpapawasak, makapagpapabagsak sa atin. At yung mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa Diyos, ayan ay huwag po nating isipin. Kaya nga, ang sabi dito, remember that beauty relaxes. Remember that beauty daw ay relaxes. Make sure that the people inside the church should always promote beauty and see only the beauty in others. Oo, medyo may tataas ang kilay dito. Pero tingnan po muna natin bakit ganito sinasabi, no? Na ang ating pong i-embrace, i-promote ay beauty and see only the beauty in others. Sapagkat meron naman 'di ba ng mga kapwa natin na hindi naman maganda talaga yung kanyang ginagawa at yung kanyang mga sinasabi. Pero sa dinami-dami na sinasabi ng ating kapwa na mga pangit na mga salita, kunin mo lang doon yung maganda. Kung ang mga salitang iyong naririnig ay makapagpapabagsak sa iyo, makapagpapahina sa iyo, makapagpapalayo sa iyo sa Diyos, di mas mainam pa na ang piliin mo ay yung mga bagay, yung mga salitang makapagpapatatag sa iyo, makapagpapangiti sa iyo, makakapagparelax sa iyo. Embrace beauty. Kaya nga siguro nasulat ito sa Pilipos, sapagkat alam ng Diyos talaga ang mangyayari ngayong huling panahon, na magiging magulo ang lahat, no? Magiging magkakanya-kanya. Di ba? At yan ay nangyayari sa atin. Kaya bilang pagtatapos natin dito po sa ating pong topic na embrace beauty, ilagay sa isipan ng mga bagay na magagandang bagay, iwaksi yung mga bagay na makapagpapagulo ng buhay mo, makakapagpawasak sa iyo, makakapagpabigat sa iyo, makakapagpalayo sa iyo sa Diyos, kailangan po alalahanin natin that beauty relaxes. Yung maganda nakakapag-relax, di ba? Pag napatingin ka sa isang maganda, di ba nakaka-relax? Pag nanonood ka na isang bagay na natatawa ka, na natutuwa ka, di ba nakaka-relax? Di ba? So yun po, at tayo po ay magtatapos pansamantala doon at makakapakinig po muna tayo ng isang awitin. Above all powers, above all kings,
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above Ayan, at tayo po naman ngayon ay dumako sa ating pong panalangin. No, tayo po ay, kung kayo man po ay merong nais idalangin, sino man ang nasa isip mo ngayon na gusto mong maabot ng panalangin, o meron kang kapamilya na nasa banig ng karamdaman, ipanalangin po natin. Kasama ka na nakikinig ngayon. No? Ayon sa iyong pananampalataya, mangyari
no? According to your faith, be it unto you. Sabi ng Biblia. Ay at tayo nananampalataya na yung ating dinadala sa Diyos ay mayroong mangyari. yung ating kapwa na pinagpipray natin na mawasto ang buhay. Ipinagpipray natin, kapamilya natin na makakilala sa Diyos. Kung hindi man tayo ang gamitin para sa Kanya, ay mayroong gamitin ang Diyos para sa Kanya. Ipag-pray po natin. Sige po tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po Ama sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po o Diyos sa mga talatang amin pong nabasa at napagbigyan ng nakuna ng aral sa oras pong ito. Ang dapat daw po naming isaisip ay mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais, at ipamuhay ang lahat ng natutunang mula sa iyo, Panginoon, na tinanggap po namin. Panginoon, salamat. Adalain ko rin, O Diyos, na maging matatag ang bawat pananampalataya ng bawat isa, lalo na sa panahon ngayon. Ang aming po mga kasambahay ay makakilala na lubusan sa iyo. Aming magulang, anak, kamag-anak, Panginoon, na naandun pa sa pananampalataya na lisya sa iyong kalooban, dinadalangin po namin na makakilala sila sa iyo. Panginoon, yung aming pong mahal sa buhay na mayroong karamdaman, kaibigan namin na balitaan namin na nasa banig ng karamdaman, Panginoon, kahabagan mo, Lord, siya. Hipuin mo, Lord, siya kung mayroon, Panginoon, na mga anak mo, mga pastor o elder o leader ng church o sino mang nakakakilala sa iyo, Panginoon, na dako sa lugar na yon na may karamdaman, Panginoon, na maipag-pray siya at maipaliwanag ang iyong salita. Nais po namin na mangyari yun, O Diyos. Pero Lord, ang dalangin namin, makatanggap siya ng kagalingan at wala siyang ibang mapapurihan kundi ikaw, Panginoon. Hipuin mo, Lord, siya sa oras pong ito, sino man po siya, Panginoon, na nais ipag-pray ng amin pong nakikinig ngayon, na nasa banig ng karamdaman, pagalingin mo, Lord, siya. Ang kanyang pong pinsan, ang kanyang kamag-anak, ang kanyang mahal sa buhay. At Lord, salamat, Panginoon, sa oras ding ito, ang mga salita mo siyang nagbibigay sa amin ng buhay at katatagan at nagbabago sa amin, nagbibigay ng inspirasyon sa amin pong buhay, Panginoon. Yung mga nawawalan ng lakas at ng hinay, patatagin mo, Diyos. At Panginoon, yung mga bigyan mo ng inspirasyon sa buhay, yung mga nanlulupaypay, nangihina dahil sa tindi ng problema sa mundong ito, ibangon mo, Lord, siya. Patatagin, palakasin, magkaroon ng panibagong pagpaplano sa kanilang buhay, at ang isaisip ay masarap ang buhay at mabuhay. Lalo na, Panginoon, makita namin ang kagandahan ng buhay na binabanggit ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Lord, sila. Ito po ang aking panalangin. O Diyos, hiningi po sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan, at muli po tayo ay pansamantalang magpapaalam at marami pong salamat sa 30 minuto na tayo po ay nagkasama. Salamat sa mga talata sa Biblia natin po nabuksan, napag-aralan, nabigyan ng pansin, at nakapagbigay naman sa atin ng napakagandang katugunan sa ating pong kaisipan ngayon. Na habang ikaw ay nagpapahinga dyan, habang ikaw nakaupo, habang ikaw nagluluto ng dinner, habang naghihintay ka sa iyong mga anak na wala pa, ay nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Ang pagpapala ay sumayo sa iyong sambahayan, at sino mang naabot ng tinig na ito ay pagpalain ng Diyos at patuloy ang katatagan sa pananampalataya sa Diyos ay sumayo. Maraming salamat po. At muli sa susunod na Miyerkules, sa pangalan po ng church ng SOJC, ito po si Ruel Orjuela na inyo po nakasama sa araw pong ito ng Miyerkules. Dito po sa ating pong programa,
tanglaw sa daan ng buhay. God bless us all. Bye-bye. Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.